March 10, 2024, isang karaniwang linggo sa Manua, Hawaii. Isang tahimik na komunidad. Pero sa araw na yon, magbabago ang lahat. 5 miyembro ng isang pamilya ang pinaslang sa isang krimeng gumulat hindi lamang sa lugar ng Manua, kundi sa buong estado ng Honolulu, Hawaii. Ang Manua ay kilala bilang tahimik, luntian at magkakalapit ang magkakapitbahay at magkakapamilya. Nagtitipon-tipon ng mga pamilyang ito tuwing weekend. Pero noong March 10, 2024, nabasag ang katahimikang iyon. Bandang 8:30 ng umaga, may tumawag sa 911. May sigawan at pagtatalo daw sa isang bahay sa Walua Place. Dumating ang mga pulis at kumatok sa bahay na iyon. Pero wala silang narinig na sumagot, kaya ang akala nila ay walang tao sa bahay. Kaya umalis muna sila. Pero pagkalipas ng halos 1 oras, may isa na namang tawag na natanggap ang 911. Bumalik ang mga pulis. At nang sinaliksik nila ang bahay, nakita nila sa loob nito ang isang karumal-dumal na krimen na kahit kailan ay hindi nila makakalimutan. Sa loob ng bahay natagpuan ang 4 na miyembro ng pamilya na wala ng buhay. Ang bawat miyembro ng pamilya ay may sugat na dulot ng saksak. Ang mga biktima ay sina Naoko Oda, 48 years old, Sakurako Oda, 17 years old, Orion Oda, 12 years old, at si Nana Oda, 10 years old. At ang ika-5 tao na natagpuan nila sa loob ng bahay ay si Paris Oda, 46 years old, ang ama at haligi ng tahanan. Kalaunan na patunayan na si Paris ang pumatay sa kanyang buong pamilya, pagkatapos ay kinitil din niya ang kanyang sariling buhay. Kinumpirma ng medical examiner na si Paris ang sumaksak sa kanyang asawa at 3 anak gamit ang kutsilyo na galing sa kanilang kusina. Pagkatapos ay ginamit din niya ang parehong kutsilyo para kitilin ang sarili niyang buhay. Habang lumalalim ang investigasyon, lumabas ang ilang posibleng dahilan. Ayon sa mga pulis, si Paris ay dumaranas ng matinding problema sa pera. Baon siya sa utang, nahuhuli sa bayad ng buwis at hirap na hirap ang kanyang chiropractic clinic. May mga mensahe raw si Paris sa kanyang asawa na si Naoko kung saan ipinapakita niya ang kanyang takot na makulong at ang ideya na mas pipiliin niyang mamatay kaysa humarap sa kahihiyan at kaso. Mabilis kumalat ang balita at sa labas ng bahay, maraming mga tao ang naglatag ng bulaklak, kandila at laruan bilang alaala sa mga anak ng mga Oda. Isang munting pink na teddy bear ang inilagay para kay Nana. Ayon sa hepe ng pulisya, isa ito sa pinakamatinding trahedyang haharapin ng sinumang opisyal sa kanilang buong karera bilang pulis. Dagdag pa ng hepe, bihira daw ang ganitong klase ng krimen sa Hawaii, lalo na at kutsilyo ang ginamit at hindi baril, na mas lalong nagpabigat sa krimeng ito. Isa itong kaso ng family annihilation, isang ama na pumatay sa kanyang buong pamilya. Ang kaso ng Oda family sa Manua ay hindi lang basta true crime story. Isa itong paalala kung gaano kahalaga ang mental health, komunikasyon at suporta sa pamilya. Minsan iniisip natin na ang problema ay pera lang, trabaho lang, o pagod lang. Pero may mga taong tahimik na lumalaban
sa mga ganitong problema at emosyon araw-araw. Kung ikaw ay may pinagdadaanan, hindi ka nag-iisa. Hindi ka hinaan ng humingi ng tulong at hindi ka bawasan sa iyong pagkatao ang umamin na nahihirapan ka. Ang trahedyang ito ay hindi na natin mababago, pero ang mga susunod pa ay maaari pa nating maiwasan. Alagaan natin hindi lang ang katawan, kundi ang puso at isipan.